Chris, mahirap yan, madali. Mahirap po ito pag hindi po kayo magjo-join. Tama po ba? Tama ba? Mas madali ito kung magjo-join kayo kasi ang diskarte dito lumalabas once na naka-join na kayo. Maliwanag po ba? Chris, ano nangyari po sa akin? Actually, tapos na po ako sa seminar ko. Palakpakan nyo muna po yung orientation. Tapos na po ako. Ang gagawin ko na lang po sa inyo, bibigyan ko na kayo ng konting mga tips how to join or paano mag-start. Kasi sasabihin ng iba, Chris, baka swerte mo yan. Hindi po swerte kahit pa paano ako naniniwala po ako nasa Diyos ang awa, nasa atin pa rin ang gawa. Tama po ba? Tama. Kasi kahit anong pray natin, kahit anong pagluluhod natin, pagsasayaw natin kung saan tayo sasayaw, kung sino man yung tinatawag natin, as long na hindi tayo gumagawa, walang mangyayari. Tama ba? Still, ang nagbibigay ng opportunity, yung lumikha sa atin. Tama po ba? Kung ano may paniniwala natin, kung sino man yung paniniwala natin lumikha sa atin, once na nag-pray tayo sa Kanya, yung magbibigay niyan, bibigay lang niya sa iyo opportunity. Tama ba? Hindi pwede, Lord, sana bigyan mo. Lord, gusto kong mabago buhay ko. Bibigyan ka lang ni Lord ng opportunity para mabago buhay mo. Tama po ba? Mahirap yan, hiling ka ng hiling, sarado naman isip mo. Lord, bigyan mo pagkakataon. Ang masakit si Lord pag nagbigay, sometimes yung pa ayaw natin. Tama ba? Ang opportunity, kadalasan, hindi siya halata. Tama ba? Minsan nasa mukha natin, tutukain na tayo. Dahil sa sobrang tense natin, sa sobrang close-minded natin, hindi natin mag-grab yung opportunity. Opportunity knocks only once. So Chris, paano ko matatanggap yung swerteng natanggap mo? Simple lang po. Try. Tama po ba? Yes. Wala na ibang paraan para malaman nyo kung suswertihin kayo rito Kundi, subukan. Ang pagkain, paano nyo malalaman masarap o hindi? Tikman. Tama po ba? Pag hindi masarap, diluwa mo. Ganun lang naman kasimple yun At least sumubok ka. Tama ba? Mahirap gagawin mo yung mukhang masarap yan. Hindi mo lang mangyayari dyan. Tama po ba? Tama ba? Nasabi ng iba, Chris, totoo ba yung swerte? Yung mga tanong. Ako po naniniwala po ako sa swerte. Taas po yung kamay ng mga tao naniniwala sa swerte. Sige po. Wow, ang dami. Palakpakan nyo po. Kasi kung naniniwala kayo sa swerte, may karapatan po kayong swertehin. Tama po ba? Yes. Ang tanong, ang mahirap is, kung ang swerte, gusto nyo swertehin, ang problema, hindi nyo naman alam ang formula, paano swertehin. Sabi, may formula na naman? Yes. Ulitin ko ang lahat ng bagay, may formula. Ang tanong, gusto nyo bang swertehin? Yes. Gusto ko mas malakas, gusto nyo bang swertehin? Yes. Simple lang po, para swertehin kayo, tandaan nyo po ito. Number 1 rules, kailangan nyo ng opportunity para swertehin. Tama, mali? Tama. After mo makuha yung opportunity, dagdagan mo ng hard work. Tama po ba? Yes. Tapos, ang gawin mo lang, tuloy-tuloy mo lang yan, lalabas yung swerte. Tama po ba? This is the formula ng swerte. Opportunity plus swerte plus hard work equals swerte. Pag ikaw, ang opportunity kinuha mo, 10,000 pesos per month, kahit anong hard work mo, ang lalabas sa'yo, kapos sa swerte. Tama, mali? Let's face it, ganun lang kasimple yun Tama po ba? Kunyari, lakihan natin. 50,000 yung kinuha mo na opportunity. Meaning opportunity, that's your resources Tama po ba? 50,000 yung kinuha mo na opportunity. Ang pangarap mo, 50 million ang halaga. Tanong, suswertihin ka kaya? Tanong, pwede. Kaso bibilang ka ng ilang taon. Kukunin ka na ni Lord bago mo makuha yan. Kaya ang pray mo, Lord, dagdagan mo pa buhay ko. Hindi pwede ganun. Tama po ba? Sabi ni ba, Chris, ilang taong ka na? Ako po, ang edad ko po, 31 na po ako. 31 years old na po ako. Sabi ko, wow, lang ako. Ano gusto niyo, taas ko pa? 31 years old lang po ako. Nag-start ako kumita ng malaki at the age of 27 years old. So, 28, 29, 30, 31. So, 4 years na akong kumikita ng malaki. Gaano kalaki? As in malaki. Sabi nga sa expectation ko, dati 18,000 lang ako per month. Tama ba? 18,000 per ngayon. Average ko ngayon, hindi po ako bumababa ng ng 600, 700. Hindi ako bumababa monthly ng ganon. Hindi ko yun sinasabi para mang-inggit, di ba? Sabi, baka mamaya bigla kayo magpatiwakal Sabi mo, wala, hindi talaga, malas talaga ako sa buhay. Hindi ganon. Gusto ko ma-realize nyo na ako po'y tao lang. Tama po ba?
Dalawa kamay, dalawa paa. Tama po ba? Medyo kinapos lang ako ng konti sa ilong. Pero tao lang din ako. Si ma'am, kung makatawa naman, lait na lait ako. Sa lahat ng joke ko, doon ka natawa. Yun lang pala kailangan ko, no? Laitin ko yung sarili. Pero the point is, hindi yun eh. Iisa lang yung pinagmula natin. Tama po ba? Iisa lang yung naglikha sa atin. Ano lang ang kailangan natin? Kailangan natin lawakan yung pag-iisip natin. Tama ba? Alam nyo, isang paano masenso? Kailangan lang lakas ng loob. Tama ba? Bakit ang mga Chinese ano sila? Bakit kumikita sila ng malaki? It's because of na mindset sila na maging negosyante. Actually, marami na. Even yung mga Muslim brothers and sisters natin, pansinin yung mga negosyante. Tama ba? Eh, yung mga nagtitinda ng DVD, mas malaki pa kinikita ng mga manager sa labas eh. Alam niyo ba yon? DVD lang yun. Tama ba? Ang dami nila negosyo. Kung papansin ninyo. Bakit? It's the same culture. The Chinese and magnegosyo sila na magnegosyo. Sabi ng iba, si Ampatuan, daming pera, negosyante. Tama po ba? Whatever, kung ano man negosyo, ang importante doon, negosyo yung ginagawa nila. Tama po ba? Ang Pinoy, wala. Empleyado. Yun yung kultura natin eh. That's why kailangan natin mag-start. Bakit? Bago na yung, nai-innovate yung mundo eh. Kailangan din natin mag-innovate. Yung ginagawa natin, old school na yun. Obsolete, nahihirapan tayo. Ilan na naman ang gagraduate? Kung wala kang trabaho ngayon, competition mo na naman yun. Nagigets mo ba? Libo-libo yan. Kada 2 taon, 2 beses may gumagraduate. Ang tanong, yan pa rin ba yung ano mo? Sabi nung pinayon na nga ng ano natin eh, yung gobyerno natin, pagka-graduate mo, huwag kang maghanap dun sa linya mo, kahit ano, pasukin mo muna para magkaroon ka experience. Sabi ko, parang ang layo naman nun, ang payo na yun. Tama ba? Paano mo gagamit kung graduate ka ng, di ba? Graduate ka ng nursing, papasok ka ng call center, paano mo experience yung sasabihin mo? Tinatawag pa ba, sir, may sugat po ako, di punasan mo ng betadine, mga ganyan, hiwain mo yung sarili mo. Tayo ganun ba yun sa call center? Hindi naman eh. Yung magagamit yun. Tama ba? Magugulat kami, engineer, naka-call center. Hindi ko po sinasabing pangit ang call center. Pero yung pangit na yung payo ng gobyerno natin. Pagka-graduate mo, kahit ano, basta... Tama ba? Tama ba? Ano dapat gawin natin? Dapat mag-start na tayo magturo kung paano maging entrepreneur sa buhay natin. Dapat tayo mga magulang, especially sa mga magulang, i-mindset mo yung anak mo, negosyo, mag-aral ka kung paano tayo, tapos magninegosyo tayo paglabas mo. Tama ba? Tanong, maganda ba yung products? Yes. Maganda ba yung kitaan? Yes. Maganda ba yung opportunity? Yes. Kayo nagsabi ha, may tanong ba kayo? Oh, wala. So walang tanong, maganda lahat. Sana po, wala po kung marinig na ganito ha, pag binigyan kayo ng application form yung salitang pag-iisipan. Bakit po? Masakit po isipin na ang Pinoy, ito yung ginagawang excuse para makalabas sa pagkakataon. Ay, Chris, pag-iisipan ko pa kasi... Masubay seminar kita, hindi naintindihan ko naman lahat. Anong pag-iisipan mo sa application form? Nakalagay dyan, name, address, signature. Ang tanda mo na, wala ka pa bang pangalan? Up to now. Up to now ba, hindi mo alam kung saan ka nakatira at ang birthday mo? Tama po ba? Pilapan mo yan, then diyan ka mag-i-start. Eh, Chris, kasi wala akong pera. Yun ang problema. Tama po ba? Wala akong dapat, direct, Chris, gusto ko sana wala akong pera. Pautangin mo ko. Tama po ba? Bawal yun. Maliwanag. Bakit po? Pag naglabas ka ng pera, it's a sign ng commitment mo. Kung ako naglabas ng pera, siseryosohin mo ba yan? Tama ba? Hindi. Hindi mo siseryosohin yan. Pero pag pinangutang, kung ikaw walang pera at pinangutang mo yan, siseryosohin mo ba yan? Yes. Bakit? Babayaran mo yan eh. Tutubo yan eh. Tama po ba? Kaya kailangan mo kumita. Kaya nga sabi ko nga sa sarili, Chris, wala na ba ibang paraan? Meron po. Mamayang gabi, pag uwi mo ng bahay, mga madalas 12, pumunta ka sa gitna ng, sa sala nyo, pag tulog na sila lahat, mag-pray ka. That's isa sa mga paraan eh. Tama ba? Lord, tulungan nyo ako. Bigyan nyo ako ng sign. Gusto ko mag-join. Gusto ko matupad ang pangarap ko. Bigyan nyo lang ako ng sign. Tapos magano ka, pagtapos mo mag-pray, pikit mo, diretso yung pikit mata, huwag ka muna dumilat, umikot ka ng at least mga 3 beses. Gawin yan, 1, 2, 3, 4, 3. Pag bilat ng mata, pag nakita ang TV, ibenta. Tama po ba? It's a sign. Sabi nung iba, pag benta ng TV, damay na ang DVD. Bakit? Hindi gagana ang DVD pag wala ang TV. Tama po ba? Sabi ni Chris, grabe ka naman, kasiyahan ng mga anak ko yan, ibebenta ko pa. Hindi mo bibenta, sometimes ang success, kailangan nyo na sakripisyo. Tama ba? Benta mo. Hatawin mo. Pag kumita ka, bili ka mas malaking TV. Tama ba?
Minsan mali lang tayo ng pananaw sa buhay. Akala natin, magsasakripisyo tayo. Sakripisyo, hindi. Ganun talaga, susugal tayo kasi ang mga tumatama, yung sumusugal lang. Tama ba? Yung walang taya, hindi. Saan ka nakakita? Hindi ako nagtuturo ng loto, ha, kasi hindi ako tumataya ng loto. Pero Dapoy, nakakita ka na ba ng tumama sa loto? Mega loto, hindi tumaya? Naka-front page, oh. Grabe! Power! Mega Lotto winner! Hindi tumaya. Aba, matindi yan. Kalokohan yan, di ba? Alam niyo yung meron sa sugal? Hindi ko tinuturuan na kasi kino-compare ko ang buhay parang sugal. Tama po ba? Ang buhay parang sugal eh. Nakakita ka na ng meron tumama ng malaki? Alam niyo yung meron? Yung pag may nagsusugal nasa likod. Todo mo na yan. Tatama yan. Tama ba? Alam ko yan. Alam ko yan. Kayang-kaya yan. Tinodo, tumama. Sabi ko na eh, dapat ako'y tumama eh. Wala, kahit anong sabi mo, hindi ka tatama. Tama ba? Kailangan mo tumaya. Huwag ka magsalita, taya ka lang, hataw. Kahit wala ka sabihin, tatama ka. Tama po ba? Tama po ba? Sabi ng iba, Chris, mahirap lang kami. Wala pong problema. Bakit? Pag gusto may, pag ayaw, maraming? Tama ba? Chris, ano pa bang iba? Pray ka uli. Chris, kasi walang, anong gagawin ko? Utang! Pag walang mabenta, utang. Chris, walang magpautang sa akin. 8 million eh. 8 million eh, tama ba? 20 na lang, 8 million. Alam niyo mga brother, mga sister, tuturuan ko kayo ng technique. Bakit? Kung sa hirap ng buhay ngayon, kung hiram kayo sa isang tao ng 8 mil, mahirap talaga. Anong technique? Kuha ka ng 8 tao, hiram mo tig 1,000. Tama ba? Ang lalabas yan, magkano? 8,000 din. Diskarte kasi ang kailangan. Chris, sa mga kapitbahay ko, mga wala rin yan. 16 na kaibigan. Tama ba? 16 sa kaibigan, hirama mo natin pa 500. Ang ending din yan, 8,000 din. Pag wala, 32 na kaibigan. Tama ba? 250. Tama ba? 250. Magkano yan? 8,000 pa rin yan. Chris, wala talaga eh. Kasi mga kaibigan ko, mga poor. 30 ano ba to? 34 ba to? 32. 32. Tama ba? Sumunod, 64 na kaibigan. Ang hiram mo, 125. Ang gawin mo rito, huwag mo isa-isahin. Mapapagod ka, text brigade. Tama ba? Text brigade, yung gano'n, no? Send to all. Send to all. Pag wala nagpairam sa'yo ng 125, huwag mo nang kaibiganin yung mga yan. Bakit? Lahat ng kaibigan mo, poor talaga. Poor, mahirap. Ano mga point ko mga brother, mga sister? Pag gusto may paraan. Kasi sasabihin ko talaga, pag wala talaga, Chris, wala akong kakilala. Pumunta ka sa EDSA. Mamalimos ka ng tigpipiso, maka 8,000 tao ka, 8,000 yan. Tama po ba? Sasabihin ng iba, parang kawawa naman ako. Kawawa ka talaga, wala kang kaibigan eh. Wala kang mautangan eh. Tama ba? Abusuin mo na yung pagiging kawawa mo. At least pwede kayo yumaman. Tama po ba? Ano yung punto ko mga brother, mga sister? Kung wala tayong gagawin, hindi maaawa ang Diyos sa atin. Tama ba? Alam niyo kung ba't sinuswerte yung mga tao? Kasi, humahataw, nakikita ng may kapal yan. Tama ba? Ako, mga brother, mga sister, 7,980 yung nilabas ko. Pero right now, kami mag-asawa, hindi kami bumababa ng 35,000 to 40,000 pesos per day. This is the maximum income namin mag-asawa. Imagine niyo, hindi naman kami katandaan. 31 ako, ang asawa ko 20 plus lang. Ang anak ko 3 years old. Tapos yung asawa ko ngayon, buntis kasi sa asawa ko ngayon eh. Magto 2 months buntis sa asawa ko, madadagdagan. Excited kami. Sabi ko sa asawa ko, ang goal ko sa buhay, magkaroon ako ng basketball team na anak. Sabi no asawa ko, ano ka? Si Sariang kaya ako, hanggang 4 lang ako. Huwag kayo 3 kayo. Joke lang. Joke lang yun. Biro lang yun. Nanonood sa Justin TV. Joke lang yun. Bakit ako makauwi ng bahay? Ano yung point ko? Gano'n ka ginhawa buhay ko ngayon? Sabihin ko na sa inyo, hindi ko hihingitin. Sa 7980, 3 sasakyan ko. 3 condominium ko. May 1 akong townhouse. Pinagagawan ko ng nanay yung bahay ko. Pinagagawan ko ng bahay yung nanay ko. Pinagagawan ko ng nanay yung nanay ko. Parang labo, no? Di ba? Ano pa? Nakapag-travel ako ng Amerika, nakapag-travel ako sa Asia, dito sa Pilipinas, kung saan ako nagpupunta. Ano yung point ko? Ang bata ko pa, mga brother at mga sister. Ano yung punto? Bakit nagkaganito ako? Opportunity. Opportunity na may magbibigay sa atin ng ganda ng buhay. Eh. Tama ba? Ito yung binibigay sa atin ng kung sino yung lumikha sa atin.
Ang gagawin lang natin, ito, hard work. Sabi, Chris, gusto ko malaman talaga kung para sa akin to, subukan mo, wala na ibang choice. Tama ba? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Ito nga, mga wala nang mukhang pag-asa eh. Tama ba? Namamag-asa pa eh. Nagigets ba? Alam niyo mga brother, mga sister, masarap kumita ng malaki. Hindi po ako mukhang pera, pero iba po mamuhay ng may pera. Tama ba? Ang laki ng diskriminasyon dito sa mundo kapag wala kang pera. Gusto niyo patunayan? Kapag mahirap ka, may sugat ka, galis yan. Tama ba? Kapag mayaman, allergy. Tama ba? O, kita niyo na, pag may... Tsaka iba talaga. Ako, una kong ginawa, kwento ko lang sa inyo, nung kumita ko, ang una kong ginawa, maliit pa lang, binata pa ako noon, ang nanay ko, ginawa ko. Isa lang nanay ko, may edad na eh. Ang nanay ko, 13 years, nag-domestic helper. Kaya motivated akong umasenso. Nung kumita akong pera, ang una kong ginawa sa nanay ko, biniyahe ko kagad, dinala ko kagad sa, sabi ko, Nay, mag-Enchanted Kingdom tayo. Kasi parang, nanay ko parang bata-bata, parang barkada ko lang, in-Enchanted Kingdom ko. Dito tuwa siya kasi maganda yun eh, tama ba? Enchanted Kingdom pa lang yun ha. Eh syempre nakikita niya lang sa TV, na gusto ko talaga magganyan-ganyan. Kaya so sinama ko yung mga pamangkin ko, nilibre ko yung mga Enchanted Kingdom kami. Siguro mga way back, mga 4-5 years ago. Ay nako, ito yung nakakatawa. Una ko siyang sinakay space shuttle. Di ba? Ay, saya. Si kwenta na nanay ko. At least alam nyo kung anong itsura, di ba? Lahat ng mura inabot ko. Pero ano, at the end of the day, nakita ko yung saya ng nanay ko, yung smile ng nanay ko, yung hirap bayaran nun. Kasi may mga kapitbahay yung sabi sa akin, ni-spoil yung nanay niya. Hindi na tama yan. Sabi ko, ini-spoil ko talaga. Bakit? Ilang taong kami wala, oh. Tama ba? I-spoil din mo talaga. Susulitin mo talaga. Bakit? Lahat tayo kukunin ng may kapal. Tama po ba? Kukunin tayo lahat. At the end of the day, bago kunin, at least masulit mo naman. Tama ba? Lahat tayo tumatanda. Ako tanggap ko sa isip ko yun eh. Masakit yun, pero tanggap ko sa isip ko, lahat tayo kukunin ng Diyos. Pero pag kinuha ng Diyos yung nanay ko, sabi ko, Ama, pag kinuha mo yung nanay ko, gusto ko masulit niya buhay niya. Bakit? Kasi bata pa ako eh. At least may time pa ako para sulitin. Tama ba? Bakit? Ang isip ko noon, yung nanay ko for 13 years, binuo niya yung pangarap ko. Tama ba? Bilang anak, hindi ko obligasyon yun, pero ginagawa ko obligasyon sa sarili ko na buuin din yung kahit papaano yung pangarap niya. Tama ba? Ano advantage namin? Hindi lang may pera. Isang anak lang ako eh. Sabi ko sa nanay ko, Ma, para swertein tayo mag-ampong kami. May ampong kami ngayon eh. Yung katulong namin dati, nabuntis. Gusto ipalaglag. Eh, ayoko nang ganun mala. Sabi ko, kunin mo yun na. Pinangalan sa amin, hanggang sa amin. Apelido, parang, pagkakita mo, ay nako, natutuwa kami. Kasi ngayon, 1-year-old na siya. Tapos ang laki-laki na. Anong point? Kung may pera ba kami, magagawa namin yon? Hindi. Ano sasabihin namin? Sige, yan talaga, mahirap boy, laglag mo na yan. Tama ba? Gusto mo ako na maglaglag sa'yo? Talon! Ano? Minung ka kurtal. Ano yung point ko mga brother, mga sister? Marami ka na si-save. Hindi lang time, pati buhay kapag meron kang extra. Tama ba? Sasabihin mo iba, Chris, mukha kang pera! Hindi pera ang kailangan sa mundo, pagmamahalan lang. Sabi ko, mga brother, mga sister, hindi po, sangayon ako dyan, pero hindi pwedeng pagmamahalan lang. Tama ba? Pag nagutom ka, kailangan mo ng pera pambili ng pagkain, hindi mo pwedeng yakapin at paramdam mo lang yan. Kukulot talaga yan. Tama po ba? Tama ba? Masarap magsabi ng I love you with chocolate with flowers. Tama ba? Mahirap yung I love you. Gutom na ako, I love you. Diba? Ang tuyo, masarap hindi. Ang tuyo, amin, masarap hindi. Masarap. Umaga, tanghali, gabi, merienda, midnight snack. Masarap hindi. Aba, nakakainit na ng ulo yan. Tama po ba? Sometimes, ang mag-asawa, dahil walang pera, nasisira. Naapektuhan. Putol kuryente, mainit ang ulo. Tama ba? Dahil mainit ang ulo, hindi naman nasasadya, nasisigawan. Kaya iba ang may... Pag may pera ka, ang nasusunod, ikaw. Pag wala kang pera, ang nasusunod, yung pera. Ay, yung ano. Tama? Tama ba? Sabi ng pera, diyan ka mag-aral kasi wala kang pera. Tama ba? Pero pag may pera ka, ikaw ang nasusunod, diyan ka mag-aral kasi may pera tayo. Nagigets mo ba? Ano mga point ko mga brother, mga sister? Pag may pera ka, you have time for God. Pag wala kang pera, sobrang busy ka, nakakalimutan mo na. At the end of the day, mga brother, mga sister, hindi ko sinasabi lahat ng bagay importante, isama po natin to. Ulitin ko, yung mga pangarap na yan, nagkakahalaga lang po
ng 7,980. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayong lahat.